Hello everyone, I'm Pastor Gamaka, Apostolic Believers of Christ International, is YouTube channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell to update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa ating mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, Facebook. Ang may kapayapaan at habag biyaya ng Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, sa oras nito, una sa lahat ay magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos sa bawat araw. Patuloy po ang biyaya ng Diyos sa atin. Sa araw na ito, mga kapatid, ay ating parating ang mensahe ng Diyos sa buong sanlibutan sa magitan ng internet. Dito po sa ating mga video na ating pinupost. Kahit paano marami tayong matutunan at papagandaan po natin, mga kapatid, ang mga darating na mga pangyayari sa sanlibutan na mga kapatid. Ito po ay natin alam kung ano mangyari na bukas, kundi ang Diyos lang po nakaalam dito. Now, sa lahat natin mga viewers ngayon dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook, so i-like-share lang po natin ang ating mga video at yun po ang pinakamahalaga na maparating po natin sa buong sanlibutan, ang mensahe ng Diyos. Now, naman natin mga kapatid, nalait ating mga kapwa manampalataya, kapwa tayo na may relihiyon, ang ating sinasabi na relihiyon po natin ang tama at ang inyong relihiyon hindi tama. So wala po sa relihiyon ang pagkamit ng kaligtasan. Nasa aral po mga kapatid ang pagkamit ng kaligtasan. Yan ang tandaan po natin, ang kaligtasan nasa aral po mga kapatid ng Panginoon. Kaya dahil po na nasa aral po ang kaligtasan, so wala po magmalaki na relihiyon o samahan na minsan kasi ay yun po ang dahilan na iniiwasan talaga na may naglaban-laban ng salita ng Diyos. So mga kapatid, ito po ginawa po natin, dagdag kalaman lang po na paano patatagin po ang ating pananampalataya ng Panginoon. So ito lang mga kapatid ang pinakamalaga na alam po natin ngayon, ating katayuan dito sa bawat araw na ating pamuhay. Dapat po na alam natin kung ano talaga ang pinakamalaga. Ang pinakamalaga mga kapatid na ang salita ng Diyos ay ating mapakinggan. So yan po ating ginagawa sa bawat araw. Lulubin ng Diyos ay maparating natin mga kapatid ang mensahe ng Diyos para po kahit paano ay makapaghanda po tayo sa darating na panahon, sapagkat haharap tayo sa hukuman mga kapatid at tatanggap tayo ayon sa ating gawa, mabuti kung masama, habang namumuhay pa tayo sa sanlibutan na ito. Now, ginawa natin mga kapatid ang mga video na ito, sana po pag tayo mawala ng pag-asa, sana patuloy tayo mga kapatid sa paggawa ng kalooban ng Diyos, lalo na po na nalalapit na po mga kapatid magparito ng Panginoon. Dahil ang mga pangyari sa sanlibutan niya mga kapatid, ito po ang isang palatandaan ng kanyang pagbabalik. Kaya tuloy tayo mga kapatid sa ating pag-aaral ng Biblia habang naghintay tayo sa pagparito ng Panginoon. At yan po mga kapatid ang ginawa natin ngayon, na sana ay huwag kayo magsawa, no? Sa ganitong paraan ay ating matutunan ang aral po ng Diyos mga kapatid. Now, sa ating pag-aaral ng Biblia, mga kapatid, tanda po natin, maghanda lang po tayo. Mabuti na maghanda kaysa mabigla tayo, magulat po tayo sa pagbabalik ng Panginoon. So ito po yung sinabi ng Biblia mga kapatid, tanda po natin dito po sa Mateo 24, mga kapatid, in verse 42, mga kapatid. Ito po ang dapat natin malaman, 24:42 dito po sa Mateo, na maganda tayo kasi natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon. 24:42, pakinggan natin. Kaya maging handa kayong lagi, dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. So ito mga kapatid, no, maging handa lang po tayo lagi. Huwag na po tayong matulog-tulog kasi minsan mga kapatid, ang sanlibutan ngayon
ay ang kanilang pamuhay, ating pamuhay, ay minsan po ay tinutulugan po natin ang mga salita ng Diyos na pinapangaral po sa atin. Kaya huwag tayong tulog-tulog, kasi ayaw ng Panginoon talaga na mapahamak ang tao, dahil po ang sabi ng Biblia na ayaw niya may isang mapahamak, no, mga kapatid, sa 2 Peter in chapter 3 in verse 9, ayaw ng Panginoon may papahamak. Kaya maghanda po tayo sapagkat darating ang Panginoon na natin inasahan. Pero sa verse 9, sa 2 Peter chapter 3 verse 9, na siya na, mga kapatid, hindi nagpabaya ng kanyang pangako, kundi nagpakumbaba siya. Pakinggan natin. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila, dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. So yan po, mga kapatid, ang plano ng Diyos. Now, tayo ngayon, ano ba talaga ang plano natin? Kaligtasan. Pero dapat, kung kaligtasan ang ating pinapangarap, dapat hindi nakapokus sa sanlibutan. Nasa salita ng Diyos tayo nakapokus, mga kapatid, para po na turuan tayo ng Panginoon na narapat na pamuhay para makamtan natin ang kaligtasan. Now, nagtatrabaho naman tayo, hanap buhay sa bawat araw, pero hindi naman sinasabi na, mga kapatid, mali po yan kasi nahanap buhay po tayo. Pero ang ibig sabihin, makapokus sa ating isipan kasi sa pagtrabaho natin, kasi saan man tayo paroroon, sa trabaho, sa ating paglalakbay, ay ang mga tao talaga, hindi lahat po ay nakalugod-lugod, no, sa kanila ating pamuhay, kasi ang mga Kristiyan, ang totoong Kristiyan ay kinakalaban ng sanlibutan. Kaya kung makasalibutan ang pamuhay natin, ang salita ng Diyos, parang hindi po natin pinahalagaan. Pero kung kaligtasan talaga ang ating hangad, ay sinasalistik natin ang kasulatan, dahil naalam natin na ito po, ang salita ng Diyos ay nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ito po sinabi ng Panginoon 5:39 dito sa John. Pakinggan natin, mga kapatid, ang sabi po ng Panginoon na habang kasama ng mga apostol. Inasaliksik niyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamamagitan ito'y magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. So, mga kapatid, totoo po yan. Kaya nagbasa tayo ng Biblia, kasi dito talaga tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan sa salita ng Diyos. Kaya ang ginawa natin ngayon ay patuloy po tayo sa itong paraan. Nakapag-post tayo ng mga video, at saka nagla-live po tayo tungkol po sa salita ng Diyos, kahit paano na marami tayong matutunan. Napaghandaan po natin kasi ang pagbalik ng Panginoon parang mangnanakaw ng gabi, mga kapatid. Dito po sa 3Gs sa 2 Peter, na parang mangnanakaw ng gabi ang pagdating ng Panginoon. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na yon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayo mamuhay ng banal at makadiyos. So ano naman natin, na darating siya para mangnanakaw, at ang lahat nakikita natin masusunog ito ng apoy. So dahil na ganito daw, dapat tayo mamuhay po, mga kapatid, ng banal at makadiyos. No, yan talaga ay pinatulan ng Biblia. Habang nahanda po tayo, mga kapatid, sa pagparito ng Panginoon, dapat mamuhay ng banal at makadiyos. No, sa verse 12 to 14 dito po sa 2 Peter chapter 3. Habang inihintay niyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan niyo para mapadali ang pagdating niya. So ang padali ng pagdating niya, ang pagbuo ng bilang na hintil at ang pamuhay na katuwiran. Pero kung sabihin natin na para matagalan ng Panginoon, magawa tayo ng kasamaan, may impyerno na naman. Matagalan niya ang Panginoon, pero may impyerno naman sa mga tao na nagpapatuloy para mapatagal ang Panginoon sa pagparito, ay gumawa ng kasamaan, pero ang impyerno nakahanda na naman. Pero tayo magpatuloy po sa gawa ng kabutihan, matagalan man madali ang Panginoon, may kasiguruhan na po tayo. Pero kung sabihin mo na gawa tayo ng kasamaan para matagalan ng Panginoon, totoo po yan. Matagalan ng Panginoon, nabigyan sana ang tao ng pagkataon na maligtas, ayon sa verse 15. Lalahanin niyo na kaya hindi pa dumarating ang Panginoon ay para bigyan ng pagkakataong maligtas ang mga tao. So
So yun ang nakatagal talaga para bigyan ng kaligtasan. Pero may hangganan po, no? May katapusan po. Kasi nag-promise siya na siya babalik. So hindi natin alam kung kailan ito. Kasi ang Diyos na po nakakaalam na kailan siya babalik. Na kahit pa tayo mga anak ng Diyos na naglilingkod ngayon, hindi natin alam kung kailan siya babalik. Sapagkat sinabi niya mga kapatid sa 24 in verse 36 dito po sa Mateo, mga kapatid, pakinggan natin ang sinabi ng Panginoon Kristo sa Mateo 24:36. Ano sinabi niya? Kung sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam nito, kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos. Ang Ama lang ang nakakaalam nito. So yung mga kapatid, walang nakakaalam. Kaya naghanda lang po tayo kasi babalik talaga siya. Pero napatagalan ang Panginoon sapagat maraming biyama pa rin na namuhay ng masama. Kahit na may alam na po na salita ng Diyos, pero namuhay pa rin sila ng masama. Pero sinabi ko na nga, natagalan niya ang Panginoon sa kanyang pagpapumbaba, pero may hangganan po. Sapagat babalik talaga siya ayon sa kanyang pangako. Babalik ang Panginoon at parusahan na po niya ang mga tao na hindi talaga namumuhay ng maka-Diyos. Kung sabihin natin sumunod ng layunin ng Diyos, at yan na po ang panahon na may kasamang apoy sa kanyang pagbabalik. At ang mga tao talaga na mamuhay po mga kapatid, tandaan po natin na masama ay paparusahan na talaga sa kanyang pagparito. Pero hambag na nanatili pa tayo mga kapatid ngayon at ang biyaya ng Diyos ay pinapangaral pa po natin, so biyaya pa tayo. Pero pagkatapos ng biyaya na ito, kaparusahan na po ang daptan ng tao. 2 Thessalonians chapter 1 verse 9. Arating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Verse Hesus. 9. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. So parusahan na walang hanggang paghihirap, yun na po yung impyerno. So ngayon, naghintay pa lang ang Panginoon sa atin na makasalanan na sana magsisi tayo. Kasi yun po ang sabi ng Biblia na nais ang Panginoon na magkaroon ng mga tao ng pagsisi at tumalikod sa masamang pamuhay. So yun po ang sinabi ng Panginoon sa chapter 3 verse 9 sa 2 Peter. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya, gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Kaya mga kapatid, kaya biyaya tayo ngayon kasi naghintay talaga ang Panginoon, pero may katapusan talaga. Sabi nga ng Panginoon Kristo sa Mateo 24:36 na walang nakakaalam sa kanya pagparito kahit siya na anak ng Diyos kundi ang Ama lamang. So kung ang pasya ng Ama ilan taon na lang, ilan araw na lang, ilan buwan na lang, so ang Ama lang po nakakaalam. So tayo po ay naghanda lang po tayo sapagkat ayon sa ating keyverse na maghanda tayo sapagkat natin alam pagparito ng Panginoon. So sa ating paghanda, habang naghintay tayo sa kanyang pagparito, mga kapatid, dito po sa 3:14 sa 2 Peter chapter 3, ito po sinabi ng Biblia. Pakinggan natin sa 13:14 ang sinabi ng Banal na Aklat. Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan niyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. So ito ang gagawin natin habang hindi tayo sa pagparito. Dahil po sa maraming gawa ng masama, natagalan ng Panginoon, pero maganda po tayo. Patuloy po tayo habang hindi tayo sa bagong langit, bagong lupa, itong paraiso ng Diyos, dapat mamuhay tayo ng malinis. Di ba? Kaya nga mga minamahal, habang inaasahan niyo ang bagay na ito, pagsikapan ninyong mamuhay ng mapayapa, malinis at walang kapintasan sa paningin niya. Ayan po mga kapatid, malinis, walang kapintasan. Dahil kung wala itong malinis na pamuhay, wala itong kapayapaan, ay walang makita sa Panginoon. No? Tanda po natin yan. Ay nakasulat po sa Hebreo, mga kapatid, kabanata 12, talata 14. Ito sa Hebreo. Tanda po natin mga kapatid, na kung walang kabanalan, walang kapayapaan no, sa ating pamuhay, ay walang makikita sa Panginoon. Pakinggan natin sa 14 sa Hebreo chapter 12 verse 14.
Pagsikapan ninyong mamuhay ng may mabuting relasyon sa lahat ng tao at magpakabanal kayo. Sapagkat kung hindi banal ang pamumuhay nyo, hindi nyo makikita ang Panginoon. Amen. So hindi makita talaga ang Panginoon kung wala sa ating kabanalan. So itong kabanalan mga kapatid, ano ba ang ibig sabihin? Ano ba ang banalin ng Diyos? Mga kapatid, ang babanalin ng Diyos, ang ating katawan at saka espiritu at kaluluwa. 5:23, pakinggan natin dito po sa 1 Thessalonians. Pakinggan natin anong banalin? Katawan, kaluluwa at espiritu. Kabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan. So yan mga kapatid, ang banalin. Hindi kayo na sabihin natin Christian tayo, pero ang ating katawan ginagamit natin sa kahalayan, pinapunta natin sa diskuhan, doon sa bungan, sugalan, kung doon sa pista-pista, saan man na pasaya ng katawan. So hindi pwede, kasi ang babanalin, tatlo po ito: katawan, kaluluwa, espiritu. So ang kaluluwa, yan pa ang mananagot ng gawa ng katawan. At ang espiritu, itong hininga natin, ito'y babalik, pero dalawa po ang mapuntahan, no? Mabuhay ating katawan, sipitan ng espiritu, na ito naman na natulog tayo sa labok, patay na tayo, pero ang espiritu ng Diyos yung bubuhay sa atin. Kaya lang, dalawa ang pupuntahan, may paraiso, may impyerno. So sana po, pagbalik ng espiritu, hindi papunta din ito sa impyerno, kasi pagbalik ng espiritu, ito po mabuhay tayo muli. Yan na po ang pagharap natin sa hukuman. So dapat, ang sabi ng Panginoon, papagbanalin na ating katawan, kaluluwa, espiritu. Sabi ng Pablo, mga kapatid, ay po sa 1 Thessalonians 5:23. Kabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan, at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. So yan mga kapatid, no? Hindi ang banalin lang natin ang ating kaluluwa, katawan, kaluluwa, espiritu, kasi itong tatlo, babalik ito sa muling pagkabuhay. Ito naman ang kalagayan natin. So babalik talaga ito, pero talaga mga kapatid, may kapamakan at saka may paraiso na nakahanda po sa atin. So ingat lang po tayo. Sana po pahalagaan natin ang mensahe ng Diyos na ating napakinggan. Huwag natin hayaan na masayang lang po. Hanggang sa mga araw na ito ay patuloy pa ang biyaya ng Diyos sa atin, para hindi po tayo maparusahan. Patuloy po tayo na ginagabayan ng Panginoon, para mga kapatid na hindi po tayo magkaroon mga kapatid ng paghihirap. Kasi hirapan mga kapatid, talagang pagdating po ng hatol, ang impyerno talaga ay nakahanda na po yan, no? Sa mga tao na hinisitaliman ng Ebanghelyo. Ayon po sa 2 Thessalonians chapter 1 and verse 8. May parusa ito, apoy, at saka parusahan ng mga tao hinisitaliman ng Ebanghelyo ng Diyos. Parusahan sila naman hanggang. Ito na pong impyerno mga kapatid darating. Kaya mag-ingat lang po tayo, no? Huwag tayong kumpiyansa, huwag tayong pabaya sa ating panahon ngayon. Mahirap na mga kapatid, umaasa ng kaligtasan, kapahamakan pala ang ating kantungan. Kaya mahalaga mga kapatid, no? Ingat lang tayo, maghanda. Habang naghintay tayo, kabanalan, kapayapaan sa lahat ng tao. Dapat yan po ang ating pairalin mga kapatid. Hindi po tayo naging suwail, nasa atin ang puot, maninira ng kapwa. Wag sana mga kapatid, kasi ayaw ng Diyos talaga ganun pumuhay natin, sapagkat nais ang Panginoon talaga na maligtas, no, ang lahat ng tao. Ayon po dito sa 1 Timothy in chapter 2 verse 4, na nais ang Panginoon maligtas ang lahat ng tao. So yun po ang nais ang Panginoon. Kaya wag natin pabayaan, wag natin sayangin ang pagkataon. Nais niyang maligtas ang lahat ng tao at malaman ang katotohanan. Yun po ang plano ng Diyos mga kapatid. Nais ng Diyos maligtas tayo at malaman natin ang katotohanan. So napakalaga po na itong plano ng Diyos sa atin, kaligtasan talaga, hindi po impyerno, kaparusahan po ang nating makamtan kung hindi po natin salungatin ang salita ng Diyos. Sapagkat ang 7:21 sa Mateo
hindi po lahat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kanilang langit, yung hindi tumutupad lang ng kalooban na aking Ama na sa langit. Mga kapatid, na pakaliwanag po na hindi po lahat tumatawag sa Panginoon ay makapasok sa kanilang langit, kundi yung tumutupad lang ng kalooban ng ating Diyos Ama na nasa langit. Kaya madali po natin sabihin, Christian tayo, pastor, manampalataya, pare, tagapagturo. Pero kung natin gagawin, kapatid, ang mga salita ng Diyos na ating pinapangaral o napakinggan, so hindi tayo makapasok sa kanilang langit. Now, ating key verse sa Matthew 24 verse 42, na maghanda tayo palagi sapagkat natin alam ang pagparito na ating Panginoon. Now, hindi ba siya lang na may reliyon tayo, may alam sa salita ng Diyos, marunong magbasa ng Biblia, na talagang sigurado na po mga kapatid, sapagkat kinakailangan natin gawin natin ang salita ng Diyos na ating napakinggan para po na hindi po tayo maparusahan, dahil po na hindi lang po na tayo po ay nakikinig mga kapatid, kundi ginagawa po natin, sapagkat kung nakinig lang po tayo at walang gawa, so para tayong dinadaya lang po natin sarili. Ang sabi po ni Apostol Santiago na chapter 1 verse 22, wag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin ninyo ang sinasabi nito, dahil kung hindi, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Now, pag nakinig lang po tayo, wala tayong ginagawa, so dinadaya lang po natin ating sarili. So wag naman mga kapatid na tayo na mismo dumadaya sa ating sarili. Kasi kapag nakinig lang po tayo, wala tayong ginagawa, so totoo nga, dinadaya natin. Sapagkat alam naman natin na ang salita ng Diyos, ito po yung nagbigay sa atin ng kaligtasan. Pero kapag hindi po natin ginagawa ang napakinggan, tulad po ng Iglesia ng Sardis talaga, ito po halos palagi natin nadaanan ang Pahayag chapter 3, verse 1 up to 3, Iglesia po ito ng Diyos. Pero kahit na po kung inangkin ng Diyos sila Iglesia ng Diyos, mga kapatid, hindi po na yun na pong katibayan na inangkin sila ng Diyos sa Iglesia ay talagang sakdal. Kasi kahit na pa Iglesia sila ng Diyos, inangkin ito ng Diyos, pero hindi pa rin ganap ang kanilang pamuhay bilang Iglesia ng Diyos. Ibig sabihin mga mananampalataya. Kasi ang Iglesia ng Diyos, tayo po yan na mga mananampalataya. Kaya hindi ba siya na ang kinim po natin, tayo Iglesia ng Diyos, pero ang ating napakinggan ay hindi po natin nagagawa. So yun po ibig sabihin mga kapatid, na kung Iglesia tayo ng Diyos, mga mananampalataya, sinasamahan natin ito ng gawa. Kasi ang Iglesia ng Diyos sa Sardis, mga mananampalataya, ito po ay pinadala po ng sulat ni Apostol Juan, ito po sa Revelation chapter 3 verse 1 up to 3. Na kahit na po sila inangkin ng Diyos, ngayon nga maraming sa lupa nag-angkin, pero hindi totoo. Ito Iglesia ng Sardis, mga mananampalataya sa Sardis, Iglesia ito ng Diyos. Pero kahit na po inangkin sila ng Diyos na Iglesia niya, pero hindi pa rin na naging ganap ang pamuhay po nila. Ayon po sa Pahayag chapter 3 verse 1 up to 3, pakinggan natin mga kapatid. Silat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa Iglesia sa Sardis. Ito ang mensahe ng may 7 espiritu ng Diyos at may hawak na 7 bituin. Alam ko ang mga ginagawa ninyo. Marami ang nagsasabi na buhay ang pananampalatayan nyo sa akin. Ngunit ang totoo, para kayong patay. So ito po Iglesia ng Sardis, inangkin po ito ng Diyos. Pero dahil inangkin sila ng Diyos, Iglesia ng Diyos sila, manampalataya sa Panginoon, talagang sakdal na po. Hindi pa rin. Kasi kahit na po inangkin sila ng Diyos sa kanyang mga manampalataya, pero hindi po ginagawa ang kanilang napakinggan. So yung mga kapatid, ang dahilan na mag-ingat tayo at saka maghanda tayo, sapagkat ang pagbabalik ng Panginoon, wala pong nakakaalam. So dahil wala nakakaalam, so ang ginagawa lang natin mga kapatid, na pinaghandaan lang po natin habang buhay tayo, kailangan matagpuan tayo ng walang kapintasan. Kasi papagbanalin na ating katawan, kaluluwa at espiritu. Bakit banalin? Kasi kung nais banalin natin ating kaluluwa, kailangan natin ingatan ating pumuhay, sapagkat ang ating gawa, yun po pananagutan ng kaluluwa. Ngayon mga kapatid, ang espiritu natin, ito po ang babalik. Kasi ang espiritu na bigyan ng Diyos sa atin, ito sa muling pagkabuhay, ito naman ang babalik sa ating sariling katawan. Pero dalawa po ang ating kalalagyan. Sa muling pagkabuhay,
maring paraiso tayo, maring impyerno po tayo. Kaya bakit papagbanalin ng katawan, kaluluwa at espiritu? Kasi itong tatlong bahagi na ito na isang katawan, ito din ang muling bubuhayin. Hindi pwede na yung katawan natin gumawa ng kasamaan ay dahil napatay na po yan, ay hindi mananagot pa rin. Kasi yung kaluluwa, hindi mamatay po yan. So ang ginawa ng katawan, pananagutan ng kaluluwa. So kaya iningatan tayo ng Panginoon sa kanyang salita. Tinuturuan po tayo habang tayo namumuhay para po itong katawan natin, ingatan natin, huwag gamitin sa mga immoral. No? Kasi ang katawan natin, hindi po tayo ang may pag-ari dito. Ang Panginoon Kristo po ay po sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19. Hindi po tayo ang may-ari ng katawan natin kasi binili na po tayo isang halaga. So kaya mamuhay tayo ng ating gamitin ang katawan para sa Diyos, hindi sa ating sarili. Punta sa diskuhan, kalayan, doon sa lasingan, pumatay, nangalunya kay apid, kung ano pa man ang nais ng katawan ng mga pasaya. So hindi po yan ganyan kasi ang katawan natin, ito po ang templo ng Espiritu Santo. So kaya templo ng Espiritu Santo katawan natin, dapat gamitin ang katawan sa karangalan ng Diyos, hindi sa karangalan ng sarili nating nating kalooban na mapasaya natin ang katawan. Pero pagkamatay natin, tulad ng isang mayaman, na mayaman niya siya sa limutan, pagkamatay niya, dinala po yan doon sa Hades. So wala na po siyang nagawa kasi yun na po ang araw ng ating pagalis sa limutan, hatol na po. Kaya mayaman, kahit na po siya mayaman, pero nang namatay po ang mayaman, dinala po siya sa Hades. Now sa kanyang pagdilat ng kanyang mata, ng kaluluwa, ay nakita niya si Lazaro, si Abraham doon sa kabilang dako. At yan mga kapatid, wala siyang nagawa kasi doon talaga hinatid. Pag namatay na po tayo, dalawa ating kalalagyan. Maring paraiso tayo ng kaluluwa, ilalim ng lupa, o sa langit, kasi doon sa langit din naman kaluluwa ngayon. So dalawa po ang kalalagyan ng kaluluwa natin. Na nasa ilalim ng lupa, may paraiso diyan sa ilalim ng lupa at saka may Hades, itong nag-alab na apoy. Sa dalawang lugar na yan, sana po hindi po tayo doon sa nag-alab na apoy na ito kinalagyan ng mayaman na naging makawa si Abraham sa Lucas 16:22-26 na wala na pong nagawa ang mayaman kundi magpakaawa na lang po. So ganun tayo. Siguro sa limutan, buyong tayo ng bagay, marami tayong kayamanan, may sasakyan, negosyo, lupa, kung ano pa man. Pero pagkamatay natin, hindi po yan ang magbigay sa atin ng kalayaan. Kasi lahat na ating nakamtan sa lupa, maiwan natin ito. Pero ang mahalaga mga kapatid, na sa ating paglisalimutan, bahay ng Panginoon ating mapuntahan. Hindi po doon sa nag-alab na apoy na tinatawag na Hades. So, dalawa po ating destinasyon. Pag namatay po tayo, mga Christian, hindi Christian, may puntahan po tayo. Ang naging Christian po, so magitan po ni Kristo, sa ating po ni Kristo, diretso tayo ng langit. Ang namuhay ng matuwid, mula pa sa panahon ni Abraham, mga kapatid, hanggang sa panahon ni Moises, may paraiso sa ilalim ng lupa. Dito po pinangakuha ng Panginoon Kristo ang isang kriminal sa taas ng cross. Ngayon, ikasama kita sa paraiso. Alam naman natin mga kapatid na ang Panginoon Kristo, sinabi niya sa Matthew chapter 12 verse 40, kung ang si Jonas na 3 araw, 3 gabi sa tiyan ng dambuhalang isda, ganun ang anak ng tao, 3 araw, 3 gabi doon sa pinakailalim ng lupa. Now, ang sabi niya sa kriminal ngayon, ikasama kita sa paraiso. So, nagkasama sila. Saan papunta? Doon sila naman lupa. So, meaning, may paraiso doon. Tama. Dahil po si Abraham, si Lazaro, at ang isang mayaman, ay nagkaharapan lang po sila. May bangin lang sa gitna. May bangin. No? May bangin sa gitna, na ito po ay nagmamakaawa ang isang mayaman. Pakinggan na lang natin ito mga kapatid sa Biblia, na dito po sa Lucas, in chapter 16, 22-26. Ito mga kapatid, balik tayo mamaya sa Revelation. Sa Lucas chapter 16, 22-26, ganito po nangyari ng isang mayaman at sa kay Lazaro, si Abraham. Doon sila lupa ay nagkita-kita po sila. Pakinggan natin. Matay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, Doon sila lupa. Lugar ng mga patay sa lupa. Kaya ba't mamatay, ilibing talaga. Kasi yun po ang lugar ng mga patay. Nandoon ang kaluluwa ng mayaman. nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama si Abraham. So nakita niya. So ang kaluluwa natin,
the same lang po sa ating kalagayan ngayon. Kaya lang, ang kaluluwa walang kamatayan. Itong katawan may kamatayan. Pero ang kaluluwa natin walang kamatayan. Pareha lang din kasi ang kaluluwa natin binigyan po ng bahay ng Panginoon. Kibali yung mukha ng kaluluwa na mukha ng Diyos. Kasi ang Diyos din, nanggaling po sa Diyos ang mukha natin. So ang kaluluwa na hindi makita, ito pong espiritu, ay ginawa ng Panginoon ng bahay para mananahan sa ilalim sa loob natin ang kaluluwa na nagsasalita ngayon. Pero itong katawan natin, ginagamit lang po ito, bahay lang po ito. Tulad natin, may bahay po tayo, pero ang laman ng bahay, tayo po yan. No? Pero ang ating kaluluwa, walang pagkaiba sa ating katawan. Kasi may mata din ang kaluluwa. Nakita niya si Lazarus, si Abraham, mga kapatid, 16:23 sa Lucas. Habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama si Abraham. So ang kaluluwa may mata. So kaya sinabi ko na kung tingnan natin na sa salamin ating mukha, yun ang mukha ng ating kaluluwa. Kasi doon po sa ating mga patay, nakilala po ng mayaman si Abraham at saka si Lazaro. So meaning, kapag namatay po tayo, makilala pa rin. Kaya lang dalawa po ang destinasyon natin. Ang ama, hindi magpasaan ng kasalanan ng anak, at ang anak, hindi magpasaan ng kasalanan ng ama. So, makikilala nga, pero hindi mo siya maligtas sa araw ng paghatol. Kung kilala mo siya ama mo, kilala mo siya anak mo, pero hindi mo siya maligtas dahil kanya-kanya po tayong hatol, mga kapatid. Nakilala naman ito, nakilala po ng mayaman si Abraham si Lazaro. At siya sumigaw, 24. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isausaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. Ayan po. So dapat iwasan natin ito. Sabihin natin mayaman po ito. Siguro sa kanyang pagkamayaman, siguro talaga ay kung sabihin natin sa ating mga pinansyal, pagkain, ulam, damit, sasakyan, negosyo, bahay, magandang bahay, mayroon siguro. Mayaman po ito, ayon po sa Biblia. Now, sa lahat ng bagay siguro na kanya nakamtan, ay hindi talaga niya napakinabangan sa araw ng kamatayan. Kasi nandun sa nag-alab na po eh. Kung makaawa na lang po siya kay Abraham, kay Lazaro, nasa na po basain. Ulit na 24. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isausaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. May pakiramdam po ang kaluluwa. Ibig sabihin, naramdaman niya kung ano ang kanyang kalalagyan. Hirap na hirap siya. So kahit kaluluwa na, yan ang pinakamakatindi. Kung ang kaluluwa na natin magsuffer. Kaya papagbanalin, katawan, kaluluwa at espiritu. Bakit? Pag anong ginawa ng katawan, pananagutan ng kaluluwa. No? Kung maligtas ang kaluluwa, ligtas ang espiritu. Kasi ang espiritu, babalik lang po yan sa katawan natin na lilibing na po. Ito babalik sa alabok, babalik po ang espiritu na yan. Kasi yung po ang babalik sa ating katawan. Kaya habang buhay tayo, papagbanalin ang katawan, kaluluwa, espiritu. Dahil babalik sa dati po tayo, pero wala na pong kamatayan, kaya lang dalawa po ang pupuntahan. Tulad ng nangyari po sa mayaman at kay Lazaro. So ganun mga kapatid, isang babala ito sa atin. Wag natin gaya ng iba, wala na, pag namatay ng tao, wala pang bumalik na apo natin, nino natin, na talagang may impyerno, may paraiso. Yun lang pong kanilang rason at saka katwiran para po na ayaw nilang sundin ang salita ng Diyos. Pero ang Biblia nagbibigay ng babala na po sa atin. Na itong mayaman, nagmamakaawa. Kaya tumawag siya, Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isausaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy. May dila din. Diba? Sinabi ko na nga sa inyo. Kung anong gawa ng katawan, pananagutan ng kaluluwa kasi itong katawan natin, ito po ang kasarian ng kaluluwa, hindi makita. Kaya sabi ng Panginoon, gawin natin ang tao tulad ng ating kawangis. Tandaan po natin, galing po tayo sa kawangis ng Diyos. Hindi makita ang Diyos sapagkat espiritu. Mga kapatid, kaluluwa, walang buto, walang laman. Pero may mata,
may dila, at may pakiramdam, at may kaluluwa. So mga kapatid, yun po ang ibig sabihin, dapat paganda natin itong lugar na ito, huwag sana tayo mapunta doon. Ngayon, sa ating pamuhay sa limutan, minsan po talaga, kahit napakinggan na po natin ang salita ng Diyos, binabaliwala lang po ng salimutan. Bakit? Dahil po nakapokus tayo sa bagay na nais nating makamtan, na hindi pagkaloob ng Diyos. At yun na pong dahilan, napalayo tayo sa Panginoon, mga kapatid. Unti-unti tayo napalayo sa Panginoon sapagkat yung ating mga hinahangad na hindi makamtan, humanap tayo ng paraan, pumapatay ang tao para makuha lang po ang nais nila dahil po na hiniibigay ng Diyos. Kasi masama po ang ating motibo na kung makamtan natin ang bagay na yan, baka nang mamataas na po tayo tulad ng mayaman na namatay siya doon sa nag-alam na apoy. 25. Pero sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa, ay mabuti ang kalagayan mo. O diba? Anak, alalahanin mo na doon ka pa sa lupa ay mabuti ang kalagayan mo. Pero si Lazaro, Pero si Lazarus ay hirap na hirap. Ngayon naman ay inaaliw siya rito at ikaw naman ang nahihirapan. di ba? Kaya wag natin, mga kapatid, sabihin natin na ikakahina, no? Kung ano man ating maranasan na paghihirap, kasi alam natin, may hinanda po ang Diyos sa atin na naghihirap. Ibig sabihin, tanggapin lang po natin ang kalagayan, kung ano ang wala sa atin, alam ng Diyos, nangailangan po tayo. O takha nga din natin ang mga bagay na hindi po nakakabuti, sapagkat ang Diyos, nagbibigay talaga yan kung ano ating kahilingan. Kaya lang, mayroon mga tao hindi po nila makamtan ang kanilang kahilingan sapagkat iba po ang kanilang motibo. Sapagkat kung bibigyan na po sila ng mga bagay na pangailangan po nila, minsan mga kapatid, nag-iba na po ang direksyon ng buhay. No? Hindi po nila makamtan ang mga bagay dahil po na alam ng Diyos na kung makamtan nila ang mga bagay na yun ay baka magbago po ang kanilang pagtingin sa kanilang kapwa. No? Kasi alam ng Diyos po na ang hiningi natin hindi po nakakabuti po, mga kapatid, sa paningin ng Diyos ang ating mga ninanais. Pakinggan na lang natin Santiago chapter 4 verse 3 up to 4. Mga kapatid, balik tayo mamaya. Sa James o Santiago chapter 4 verse 3 up to 4. Ito po sinabi ni Apo Santiago tungkol sa atin na nanghangad at humihiling na hindi nakakatanggap. Kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili niyong kasiyahan. Diba? So mayroong hiling ng tao na para sabihin na siya ay mayaman, marunong siya, maraming pira, at saka dahil po sa ganyan na kalagayan, baka po hindi marunong tumingin ng kapwa na nasa ibaba. Baka sa taas na lang tayo palagi nakapokus, wala na po natin nakita sa ibaba na may mga tao pala nanghihingi at nangailangan pa ng tulong natin. So yun pong dahilan na hindi matanggap talaga ang ating mga hinahangad sapagkat masama ang motibo natin. Kung humihingi naman kayo, wala kayong natatanggap dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mapagbigyan ang sarili niyong kasiyahan. Kayong mga hindi tapat sa Diyos, hindi niyo ba alam na kaaway ng Diyos ang umiibig sa mundo? So kaya ating paghiling, alam ng Diyos kung anong motibo. Gusto mo na parangalan ka, gusto mo lang na purihin ka ng tao, mayaman ka, may mga bagay ka, kaya ayaw ibigay ng Diyos yan. Kasi alam naman po ng Diyos, kapag nakarating ka na dyan, ay talagang sabihin natin magbago po ugali. Mayroong kasabihan ng mga matanda, nakapagbago talaga ang pera, nakapagbago po ang mga bagay sa tao. So totoo po yan, mayroon pong ganyan. Pero alam na po ng Diyos na ating nais, kaligtasan lang talaga. Nasa verse 4? Kaya ang sino mang nagnanais makipagkaibigan sa mundo ay ginagawa niyang kaaway ng Diyos ang sarili niya. So huwag tayo makipag-ibigan sa mundo kasi sa mundo mga bagay lang talaga. Ito po ginagamit ng Diablo ang mundo para po na ligawin tayo. No? So ayaw ng Diyos talaga na alipin tayo ng salimutan. So kailangan natin malaman
mga kapatid, na kung ano ang tamang pamuhay. Kaya ang salimutan niya yun ay alipin ng dyablo. 1 John chapter 4 verse 4, pakinggan natin mga kapatid. Ito po sinabi po ni Apostol Juan in chapter 4 verse 4 dito sa 1 John. Ngunit mga anak ko, kayo'y sa Diyos at napagtagumpayan na ninyo ang mga huwad at sinungaling na propeta. Dahil ang Espiritong nasa inyo ay higit na makapangyarihan kaysa kay Satanas, na siyang nagahari ngayon sa mga makamundo. So Satanas pala naghari sa makamundo ng mga tao. Kaya ang makamundo pa mo ay kalaban ng Diyos. So kasi ang diablo pala ang nag-udyok ng puso ng tao na magmayabang, nais mayaman, pero yung pala itapon pala sa apoy. No? Balikan natin si Lucas, mga kapatid, 16:25. Ito po sinabi ng banal na aklat. Pero sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong noong nabubuhay ka pa sa lupa, ay mabuti ang kalagayan mo. Diba, ang mayaman, mabuting kalagayan, maraming bahay, maraming sasakyan, maraming negosyo, maraming lupa, maraming mga katulong, o halos iba-iba ang sasakyan. Pero pagkamatay natin, ano kaya ang kantungan? So ito sinulat po ito ni Lucas na lingkod ng Diyos para mapaghandaan natin ang dako, ang lugar na ito na nakasulat na po sa Biblia. Sapagkat wala pong maniniwala at ginawang rason, wala pa bumalik mula sa mga patay. Pero ang Biblia mga kapatid, ito po daigdig mga patay po mga kapatid, sa lugar ng mga patay po ito, nalalagyan po ng mayaman at sa Lazaro si Abraham. Habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, Diba? Yung lupa, nagdurusa. nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama si Abraham. So yan mga kapatid, pero may bangin lang sa gitna. Isa lang po patutunguhan ng kaluluwa, yung mga hindi pa nadatinan ng Panginoon si Kristo, doon talaga sa lupa. Pero na tayo po nailalim na po kay Kristo, pag namatay po tayo, doon pati sa dambana ng Diyos mga kapatid. Now sa 26, Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo, dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. so doon sa daigdig mga patay, doon sa paraiso at saka sa Hades, may malawak na bangin sa gitna. So kasi wala tayong kapangyarihan. Kasi disim lang po mga kapatid, mamatay ating katawan, malibing sa lupa. Yung kaluluwa natin, pareha lang din walang kapangyarihan sapagkat ang Diyos mga kapatid, siya po ang nagkontrol. Siya po ang nagbigay sa atin ng lakas na paano, hanggang kailan lang po, hanggang sa pagkipag-uusap, si Lazaro, si Abraham, natanaw talaga ng mayaman. Pero hanggang lang po dyan, wala silang kapangyarihan. 26, may bangin po. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo, dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid. So gusto mo maligtas ang kapatid mo, doon sa Hades, dito ka sa paraiso, ay hindi ka makapunta doon. Yung sa Hades naman, dilipat doon sa paraiso, ay hindi makapunta din kasi may bangin sa gitna, kaya hindi makatawid. Kung naisip mo nang nasa Hades, punta doon sa paraiso, hindi makapunta, may bangin sa gitna. Kung ikaw naman, nasa paraiso tayo, yung anak natin doon sa Hades, asawa natin sa Hades, hindi natin sila maligtas. Ganitong kalagayan. Isa pa, hindi maaari ang sinabi mo, dahil may malawak na bangin sa pagitan natin. Ang mga nandito sa amin na gustong pumunta riyan ay hindi makakatawid. Bakit pupunta ka doon? Alam mo na apo yun. So meaning to say, kung nakita mo kamag-anak mo, nakita mong kaibigan mo, nakita mo doon ang iyong ama, ay yung ina, ang iyong kapatid, siyempre puntahan mo doon para lang sila iligtas mo kasi nasa paraiso ka, hindi ka makapunta doon. Kung ikaw naman kalagay sa Hades, nag-alam na apoy, naisip mo man pupunta ka sa paraiso, hindi ka makapunta doon. May bangin sa gitna. Yan pong ginawa ng Diyos mga kapatid. Ang mga nariyan sa inyo ay hindi rin makakatawid dito. Paano ka makatawid? Malaking bangin sa gitna. Ganyan po ang black hole kung pinakamalalim, kung button earth, mayroong gitna sa bangin. Pag namatay po tayo, sana kung papunta man tayo doon sa mga patay,
doon sana tayo sa paraiso. Huwag sana sa Hades. Kung mamatay tayo para sa langit, doon tayo sa dambana ng Diyos. Kaya paghandaan, maabutan sa pagbabalik, mamatay na tayo. Pero ang pinakasintro, paghandaan na ating pag-alis. Kasi ang pagbalik ng Panginoon wala nakakaalam. Ang pag-alis natin mga kapatid, ang Diyos ang nakakaalam. At dahil dyan, ang paghandaan natin, paano tayo harap sa hukuman. Yan mga kapatid, paghandaan po natin. So ang key verse natin, 24 sa Mateo chapter 42 o chapter 24 verse 42. Maghanda tayo. Hindi natin alam ang pagbabalik parito ng Panginoon. At maghanda tayo. Hindi natin alam kailan tayo alis sa limutan upang harap na tayo sa hukuman. Kasi pagtapos ng kamatayan, hatol na. Ayon po sa Hebreo in chapter 7 in verse 27, mga kapatid, minsan mamatay ang tao, pagkatapos hatol na. Tinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Yan ang paghandaan natin. Either maabutan tayo ng Panginoon, always ready tayo, o abutan tayo ng kamatayan, always ready tayo, hanggang sa araw ng paghatol, mapalaya tayo, hindi po tayo makapunta sa tinatawag na impyerno. Mga kapatid, hindi pa huli ang lahat. Maraming paraan ng Diyos, mga kapatid, para po lang na mapaghandaan natin ating pag-alis ng libutan. Tandaan mo natin ang iglesia ng Diyos sa Sardis. Unti-unti namatay ang panampalataya. Bakit? Dahil mga kapatid, hindi ginagawa nila ang kanilang napakinggan. In chapter 3 verse 2 up to 3, dito po sa Revelation kung payag. Gumising kayo at pasiglahin ang natitira ninyong pananampalataya para hindi tuluyang mamatay. Dahil nakikita ko na ang mga gawa niyo ay hindi paganap sa paningin ng aking Diyos. Verse 3, Kaya alalahanin ninyo ang mga aral na tinanggap ninyo. Sundin ninyo ang mga iyon. so meaning, iglesia po ito ng Diyos, kahit na kung manampalataya sila, ibig sabihin manampalataya sa Panginoon, tulad natin, kung mayroon tayo napakinggan, yung ating ginagawa, dahil po sa bylaws, doktrina, alituntunin ni pastor, aral ni father, aral ni brother sister. Kaya kahit ulit-ulit po ang salita ng Diyos na pakinggan natin, nabaliwala po natin yan, umasa tayo sa bylaws, umasa tayo sa doktrina, alituntunin, relihiyon, kay pastor, kay father, kay brother, mga kapatid, huwag naman sana. Ganoon na lang ang pag-asa natin. Sana po handaan na natin kasi ang anak hindi niya mapasaan ang kasalanan ng ama at ang ama hindi mapasaan ang kasalanan ng anak. Ayon po sa Ezekiel 18 verse 20 na kung si pastor lang aasahan mo, kung rin ang aasahan mo, hindi ka maliligtas. Pero kung sundin natin ang salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, ligtas tayo. No, Lucas 16:27 to 30. Mga kapatid, ito po sinabi po sa 27 to 30. Ito na lang ang kahilingan ng isang mayaman kay Abraham. 27. Sinabi pa ng mayaman, kung ganoon amang Abraham, nakikiusap ako sa inyo, papuntahin ninyo si Lazarus sa bahay ng aking ama, para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap, nang hindi sila mapunta rito. Sumagot si Abraham, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Dapat nilang pakinggan ang mga iyon. Sumagot ang mayaman, hindi po sila makikinig doon amang Abraham. Yan po, so maliwanag po. Mayaman nga sila, pero hindi pala sila nakikinig ng salita ng Diyos. Sulat ng mga propeta. At hanggang ngayon mga kapatid, ganun din ang kalagayan natin. Marami pong nakikinig, pero hindi sila gumagawa. At laro na po itong nakinig. I-scroll down po ang mga video natin, mga live natin. I-scroll down po sa YouTube, sa Facebook. Pero mga kapatid, tandaan po natin, sa araw ng kamatayan, hindi mo na ma-scroll down ang lugar na ating kalalagyan. Sana mga kapatid, ito po 5 kapatid na buhay na mga makaawa ang isang mayaman sa 5 kapatid na buhay, baka pati sila makapunta ng dako na yon na pagdurusa. 28. Para bigyan ng babala ang 5 kong kapatid na lalaki tungkol sa lugar na ito ng paghihirap, nang hindi sila mapunta rito. So yun na po ang naisip ng mayaman sa 5 kapatid niya na buhay pa,
na maiwas na lang sila doon. Kasi pag namatay din sila, ganun ang kalalagyan. Kaya naghingi po ng pakiusap po ang mayaman, papuntahin sila sa bahay ng kanyang ama, sa 5 niyang kapatid, baka pati sila makapunta dito sa dako ng lugar na pagdurusa. Sana mga kapatid, hindi ganyan po ating kantungan. Sana po bigyan ng halaga ang salita ng Diyos. So maraming salamat po sa lahat ng mga viewers natin. Pasensya lang kasi may sipon po tayo. Hallelujah, glory to Jesus. Salamat po sa inyong lahat. I-like and share lang po natin ang salita ng Diyos. O don't forget, post, notification bell for update every day ng new videos or live streaming sharing the word of God. Sa ating Facebook, like and share lang po. Para maparating natin ang salita ng Diyos sa buong salimutan, kailan po tayo maligtas. Lahat na makarinig, maabot ng salita na ito ng Diyos. Sana po madilat ating mata, gumising na tutulog, at magbagong buhay na po tayo. Tulad ng mayaman yung siya, nag-alam na po yung kanya napuntahan. Ulitin ko po, maraming salamat po sa lahat. Ito po yung lingkod Pastor Tumaka, Apostolic, Believers of Christ International, magsabi sa bawat isa, grace, mercy, and peace be to us, Jesus Christ. Amen.